Oh, sa mga Nograles, dyan sa Davao. O ano na? Akala nyo kasi nadadaan sa ayuda yung mga tao dyan. Pero ito yung tanong. Paano kung hindi makapanumpa si Tatay Digong? Paano kung hindi papayagan ng ICC? Yun yung gusto ng mga anti-Duterte. Pero, kasi itong si Tatay Digong, talagang tinambakan yung kalaban sa pagka-mayor. Walang kalaban-laban. Kung hindi man, kung sakali, pero wag naman sana. Kung sakali lang na hindi makapanumpa si Tatay Digong hanggang June 30 yata, ito pala ang pwedeng mangyari dyan. Panoorin natin. Pinag-uusapan na po ng pamilya Duterte at ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kung paano ito makakapanumpa sakaling manalo bilang mayor ng Davao City. Kasalukuyan pong nakakalamang ang dating Pangulo sa bilangan. At ayon po kay VP Sara, bagamat hindi personal na nakaboto ang kanyang ama dahil nakakulong ito sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands, tiyak naman itong mananalo bilang mayor ng Davao. Narito po ang pahayag ni VP Sara. So pinag-uusapan namin yun actually nung isang araw, merong 3 options. Paano siya maka-oath para siya Sara, I love you! So ano yan, diba? Election and then proclamation and then oath. So sabi ng lawyer doon sa ICC, once we get the proclamation papers, pag-uusapan namin ulit kung paano. Tinig po ni VP Sara. At ayon po kay VP Sara, sakaling sumapit po ang June 30 at hindi makakanumpa bilang mayor ang kanyang ama, automatic naman daw pansamantalang uupo bilang mayor ang kanyang kapatid na si outgoing Davao City Mayor Sebastian Duterte na inaasahan namang mananalo bilang Vice Mayor. Ayan. Ito, kapapasok lang. As of 8:32 a.m., ngayong Martes, 98.66% na po ng mga local election returns ang natanggap na. Alam nyo na, sa mga anti-Duterte dyan, sa mga Nograles dyan, huwag na kayong umasa. Kung sakaling mangyari yan, okay, papabor sa inyo yung mga pagkakataon na yan. Yung papalit sa kanya, Duterte pa rin. Ngayon sisiraan yung mga Duterte. Hindi bibitawan ng mga taga Davao yan. Bakit? Hindi magkakaganyan yung Davao kung hindi dahil sa mga Duterte. Kami mismong mga taga Mindanao, kahit hindi taga Davao, alam namin ang ginawa ng mga Duterte dyan. Kaya napapansin nyo, kahit hindi nakatira sa Davao City, yung taga Mindanao ay believe talaga sa ginawa niya dyan sa Davao City. Kung ano yan dati versus ngayon. Kaya hayaan ba nila na mayroong uupo dyan na iba dahil lamang sa ayuda? Malabo yan ha. Ano kaya ang susunod nilang gawin dyan? Naku, mukhang tahimik ngayon si Torre ah. Ano ba yung mga bulong-bulungan dyan nakaraan sa bahay ni Tatay Digong? Totoo kaya yun? Matutuloy kaya yun? Sabagay, busy ngayon si Torre eh. Dami kaso eh. Pero kahit na, matapang yan. Matapang at mayabang. Pero ang importante ngayon, sa resulta ng halalan, kahit questionable naman, lalo na sa pagkasenador, marami namang kamag-anak ni Lalay dyan na wala na. Tapos na ang karir nila. Dahil sa ginawa nila sa mga Duterte. Alam na, karma na. Sino-sino ba? Naku, huwag na nating isa-isahin pa. Talo na nga, baka masaktan pa. Hanggang dito na lang, thank you. Bye-bye.